Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag WalkWithLan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are more than 8,000. No? I'm very glad that you have joined us, and please continue on supporting us. Please continue on sharing, and please continue on subscribing and watching our videos. Thank you so much, guys. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayo. Okay, so pag-usapan po natin today ay yung kay ano po, ano? Anong nangyari? Sorry naman. Okay, yan. Ayan. Yung K-12, ayan, K-12 program ni ng ating Department of Education, no? Natatandaan ko itong K-12 na to ay nag-start nung panahon ni Pangulong late Noynoy, former President Noynoy Aquino. Yan. Okay? Kaya lang, ano po yan no? Maraming mga issues and controversies. Biruin mo, nadagdagan ng 2 taon ng pag-aaral ng mga estudyante natin. No? From, ilang taon ba yun? 6, 10, 14, no? Para 14. 14. Ngayon, naging 16 na. No? So, hindi ka pa-graduate. Di ba dati, 19 years old, pwede ka na magtrabaho, no? Competitive naman dati. Pero ngayon, nadagdagan. Hindi ko alam bakit. Ngayon, tapos nagkaroon pa ng matatag curriculum. Yung matatag curriculum, nagbawas sila ng mga subjects, no? Bakit tayo nagdagdag ng 2 taon? Diba? Parang ganun lang yon. Okay? So, sabi ni Pangulong Marcos ay parang in a way, ano po natin to, i-discuss natin in detail ha. Wala po kasi, nabasa ko lang yung headline pero hindi ko pa nababasa ng buo. Pero, ano lang natin, pag-usapan lang natin, yung ano na yon, yung sabi niya, parang in a way, parang sabi niya, palpak. Palpak ang K-12. Nako po. Okay, ano ba yun? Papalit-palit lang ba tayo ng ano? Kaya parang inutusan niya si incoming secretary Sani Angara. Yan. Alam mo, Angara ng bukas. Yan. Okay, sabi niya kasi Sani, no? Sani. Alam mo, mahilig ang mga politiko sa mga ganyan. Kaya pag in-appoint mo ang isang politiko, gagamit ng mga acronym yan, no? Lalo na kung sip-sip sa presidente, no? Kunwari, BBM. Anong pwede sa BBM? Yan. Build better more. Diba? Ganyan ang mga politiko, alam niyo yan. Pero pag kunwari, ang inassign mo dyan ay isang talagang technocrat o kaya career official, no? Hindi yan ang iniisip niya, no? Ang iniisip niya, maging effective, no? Yung outcome ba? Ganon, no? Pero pag mga politiko, pansinin mo, ngayon, nag-appoint tayo ng isang politiko. Hindi ko sinasabing hindi maganda ang choice, ha. Sinabi nga natin, maganda yung choice ni Pangulong Bongbong Marcos kay Sani Angara, no? Okay lang naman. Pero tingnan mo, napansin nyo ba? Sani, future. Okay, Sani yung Sani niya, S-U-N-N-Y. Pero alam nyo ba, di ba, pangalan ni Angara, nickname niya ay Sani. Okay, tapos bigla, hindi natin maalis yan. Sasabihin na Angara ng bukas, di ba? Bakit Angara ng bukas? Angara apelido niya, di ba? Yan. Kaya ganyan ang mga politiko. Pansinin niyo, di ba? May napansin nga ako, isang building dyan sa Quezon City. Letter V ang building, di ba? Bakit? Dahil yung konsehal dyan ay yung apelido nag-i-start sa letter V. No? Napaka-self-serving ng mga politikong mga hinayupak. Pero hindi, ganun talaga, no? Wala yung pagsisilbi sa bayan. Ang iniisip nila, paano nila mai-promote brand at paano matatandaan ng mga tao. Wala namang masama doon, no? For example, just sa Kainta, di ba? O sa Kainta, walang mga apelido, pero nakalagay One Kainta. Pero yung One Kainta is a brand na nag-a-associate sa isang pamilya. Nieto. Di ba? Parang ganon. Napansin nyo, parang trapo pa rin. Bakit hindi na lang Kainta? Wala nang one. Di ba? Parang ganon. Nakuha nyo? Kasi sa umpisa, maganda yun no? Sa umpisa, maganda yun. Pero,
nag-a-associate kasi sa isang pamilya. Kaya sobrang hirap ng gano'n, no? Ayan. Okay. Yun. Sabi, palpak daw yung K-12. Agree ba kayo doon na palpak ang K-12? Kung ibig sabihin, palpak ang K-12, di palpak din ang matatag. Hindi, dapat, ang ano nyo yan, ang anong po kasi yan, ang concept kasi niyan ay, ano siya, nagaganyan tayo para makasabay tayo, no, sa ibang, sa buong mundo. Okay? Kasi yung ibang mundo, ganun ang sistema, 'di ba? So parang ABET guys, no? Yung ABET kasi ano siya, Accreditation Board for Engineering and Technology. Ito, ang concept diyan, pag yung program ay ABET accredited, no? So ang purpose niya is pag nagpunta yan sa US, hindi na kailangan kumuha ng mga additional courses or additional programs or gano'n, something like that. Kunwari, IT graduate ka. IT BSIT. Yung BSIT program ng ABET accredited is almost the same. Almost, kasi pwede namang is almost the same with the program diyan sa US, for example. Ganon yung sistema niyan, no? So hindi natin maiaalis yan, no? Yun. Kasi tayo naging global ang standard natin, kumbaga. No? Pati yung upskilling natin, pati yung mga ginagawa ng mga teachers, no? Ganon. Ngayon, bakit nag-change bakit nag-change ng schedule, no? From June to August, umpisa nun, July pa July, August, yung iba September na. Bakit ganun? Dahil sa ibang bansa ganun din, di ba? At tapos, since uso na yung collaboration, pwede na tayo mag-collab, research. Hindi lang dito sa ating bansa, pero sa ibang bansa din. Ganun po yun, ha? Para tayo, yung K-12, hindi siya, hindi siya palpak per se, no? Yung implementation ba? Okay? Paano natin ma-implement? Paano natin? I-train natin yung mga teachers natin. Okay? I-train yung teachers natin. I-specialize dapat sila doon sa sa subject nila, no? Tayo parang 'di ba yung sa elementary, nasanay tayo na lahat ng subjects ay iisa ang nagtuturo noon, 'di ba? Dapat hindi ganon. Pwede siguro yun yung mga minor, diba? Mga araling panlipunan, mga ganon, MAPE, mother tongue, yung parang lang, yung nakayang ituro ng isang guro ng general, para sa doktor ba, diba? O sa doktor, may general practitioner. Pero kung yung mga specialty ba, parang ganon, na gusto nating i-specialize yung mga bata. So for example lang kahit starting with grade 1 pa lang. So kinder yan, laro-laro lang yan yung grade 1 na natin, no? Kunwari math. Yung dun saan tayo mahina? Math, literacy, ayan, ganon, reading and comprehension, yan. Tatlo yan no? Science pa pala, 4. So ibig sabihin, 4 parang 5 guro dapat ang natin. Yun. Tapos, syempre, yung parang yung doktor ng adult is not the same with the doctor ng anong tawag doon? Doktor ng bata. Hindi ba magkaiba 'yon? Pero ito, teachers din. Teacher ng grade 4 to grade 4 to 6 high school ay iba, magkaiba dapat ang approach. The same thing with that, no? Yung kunwari grade 1, meron tayong math for grade 1, math for grade 2, math for grade 3. Ngayon, kung meron tayong ganon, dapat meron tayong teacher for math for grade 3. Parang ganon, no? So, nag-specialize, hindi lang siya doon sa yung math per se, pero paano niya ituturo ito. Paano niya ituturo to using innovation, creativity, technology doon sa grade
Okay? Specialization, kumbaga. So, tuloy-tuloy dapat ang training. Doon ka lang. Tapos ngayon, since specialized ka, dapat yung ano mo, yung rank mo, yung bayad mo ay different with the general. With the general. Ganon. Dapat may progression yung career. Ewan ko kung naiisip ito ng mga educators natin. Sana mag-comment po kayo diyan kung okay po 'yan para naman natin tutulungan po natin ang ating mga kaguruhan dito sa bansang Pilipinas. Okay po, maraming salamat po sa inyo. Ito again si #WalkWithLan at mabuhay po kayo.